the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Good morning, Ted. Of course, good morning, Cha. Welcome back. Medyo nalito ako kahapon. Oo, okay lang Pastor eh. Alam mo naman, nag-beep pa, nabalong malalim itong aking partner, kaya napuyat Of kami. course. At ngayon, nagbabalik na kami, Webes na. Of Pero, course, marami na kami sa inyo. Alright, yun, let's go. na-miss din namin sila. At eto na Pastor, basahin natin ang sulat ni Go. Jessa, ang ating letter sender na humihingi ng gabay sa'yo. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako ay happily married. Wala akong masasabi sa sipag, bait at loyalty ng asawa ko. Masaya ako sa buhay may asawa. Pero hindi ko lubusang maisabuhay ang pagiging housewife dahil hindi ako ang reyna ng aming tahanan, kundi ang aking mother-in-law. Natawa naman, ang lakas ng tawa naman ito ni Ted Filon. Oo, nung ikinasal po ako sa aking longtime boyfriend, may plano na kaming magkaroon ng sarili naming bahay. Sa katunayan nga, nabili na ng asawa ko ang lupa na pagtatayuan ng aming dream house. Pero 6 years na po kami ngayong kasal at hanggang ngayon, nakapisan pa rin kami sa aking mother-in-law. Huwag niyo sanang masamain. Mabuti naman nakasama ang nanay ng asawa ko, lalo na't malapit na siyang maging senior citizen. Kaso, ang hirap eh. Ang hirap makisama dahil hindi namin ito sariling bahay. Bawat kilos binabantayan. Hindi ako makabangon sa umaga sa oras na gusto ko dahil nahihiya ako na tanghaliin ako ng gising. Kapag may mga pagkakataon na hindi maganda ang pakiramdam ko at gusto kong manood lang sana ng TV buong maghapon, Pastor, hindi ko magawa kasi nakakahiya. Wala akong choice kundi kumilos at gumawa ng gawaing bahay. Wala rin po akong say sa ulam na gusto kong lutuin dahil madalas ang mother-in-law ko ang nasusunod sa gusto naming kainin. Hindi ko mapagsilbihan ng maayos ang mister ko dahil napupuna ni mother-in-law kapag may ginagawa ako na hindi sang-ayon sa kanyang nakagawian. Iba rin po siguro sa pakiramdam kung may sarili kaming bahay. Bahay na amin, yung hindi kami nakikisama, may sarili kaming desisyon. Ngayon nga po buntis na ako, gusto ko sanang bumukod na kami ng tirahan. Gusto ko sanang maalagaan ang asawa ko at magiging anak namin sa paraan na nais ko. At kahit umupa lang kami ng apartment, basta yung sa amin talaga, sarili namin. Ang problema, nahihiya akong magsabi sa mister ko na siyang tanging nagtatrabaho sa aming dalawa. Malaking tipid po kasi sa budget namin ang pagtira ng libre sa aming in-laws. Subalit hindi ako at peace. Hindi ko magawa ang gusto ko bilang isang may bahay. Pakiramdam ko may bantay at nakaabang na magkamali ako. Ayaw ko ring isipin ng mister ko na ayaw kong kasama ang nanay niya. Pero kung ganito ang buhay ko sa mahabang panahon, parang gusto ko na lang pong umuwi sa bahay ko o sa bahay ng mga magulang ko kung saan ay hindi limitado ang aking kilos. Ano ba ang dapat kong gawin? Anong say mo, Brad? Ito nga po ang liham. Anong say mo, Tito Pepe? Ito, hindi ba ikaw to, Pastor? Hindi ba ikaw yung si Jessa? Babae si Jessa. Naku, maganda sasabihin ni Okay. Pastor Tito Peps. dito. Tito Peps, what do you wanna say dito kay Jessa? Ano ang advice mo para sa kanya? Alam mo, Jessa, kaya ako naiinggit kay Adan kasi walang biyanan. Hindi, joke lang. Si Brad. Ang babaeng Jeff, ito si Ate Jessa. Alam mo, Jessa, ang sitwasyon mo ay napakakaraniwan sa ating mga Pilipino, no? I'm sure marami nakaka-relate. Alam mo yon, puno ng paggalang, ngunit may halong, alam mo, yung may gusto kang isaloobin pero hindi mo ma-bring up sa asawa mo. Of course, sa biyanan mo rin. Pero tandaan mo, hindi makasarili ang isang may bahay kapag gustong magtatag ng sariling tahanan. Hindi ka selfish. Number 1, God's design for marriage, nasa Biblia po yan, all the way to Genesis, is to live and cleave. Leave the parents, cleave to the spouse. Sabi po sa Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa.
Sabi po sa Biblia, this is the reason why a man will leave his mother and father and be united with his wife, and the two will become one flesh. Ibig sabihin, natural po at kalooban ng Diyos na kapag nag-asawa na yung lalaki, unahin niya, dahil nagsisimula siya ng pamilya, yung kanyang misis. Hindi ibig sabihin nito, iiwanan ninyo ng yung walang respeto yung biyanan o yung magulang, kundi ito lang po may bago kang prioridad, okay, bilang lalaki o bilang misis, na kayo ngayon nag-iisa na. Ang pagkikipaghiwalay po sa magulang o biyanan ay hindi rebelyon, kundi pagpapatuloy ng plano ng Diyos para sa binubuo niyong pamilya. Pangalawa, honoring does not always mean staying. Mahalaga po yung paggalang, pag-aalaga sa magulang ng asawa mo o nung magulang mo, pero minsan pinakamagandang paraan ng paggalang ay ang pagbibigay ng espasyo na makapag-grow kayong dalawa. Kasi lagi ko ito sinasabi sa mga ikakasal ko, he who pays the bill calls the shots. Ibig sabihin, kung ikay nakikipisan sa iyong magulang, sila yung nagbabayad ng mga Meralco and all, kanila yung titulo ng lupa, o sila yung major na nagbabayad, parang katulad ni Ate Jessa, wala kang say. Ni ulam nga, hindi ka makapagluto ng sarili mong diskarte. Now, that's not to say pababayaan. Ibang case po, pag alagain na yung magulang, super seniors na, pag ikaw ang kumupkop, another story yon. Okay? Ikaw yung, sa'yo tumira yung magulang mo o biyanan mo, ibang kwento yon. Kasi ikaw ngayon yung nasa bahay mo. Maaari mo iparamdam sa biyanan mo na hindi mo siya tinatakbuhan, kundi nais mo lamang mag-umpisa ng sariling pundasyon. Kasi there can never be two kings in one palace. Pagka yung biyanan mong lalaki, in charge, yung mister mo hindi rin makaporma kasi nandun yung tatay niya. Paano tatayo sa pundasyon? Pangalawa pa, yung lolo't lola, naku po, ang trabaho niya mag-spoil sa apo. Kaya kung gusto mo ring idisiplina yung magiging anak mo, Jessa, dahil buntis ka, magiging conflict yan. Kinita ko na sa tagal ko nagpapastor. Ang mga lolo't lola, naku po, ang goal niyan, mahalin sila ng apo nila. Kaya medyo ini-spoil. Pero tandaan mo, ang role mo bilang magulang, hindi primarily mahalin ka na anak mo. Ang command sa mga anak, honor your mother and father. Pagka kasi gusto mo lang mahalin ka ng anak mo at all cost, spoiled ang labas ng mga bata na yan. And lastly, as I end, speak the truth in love. Sa tamang panahon at tono, kausapin mo yung mister mo. Hindi para sumbatan, kundi para ipahayag yung pangailangan at kapayapaan ng puso't damdamin mo bilang isang may bahay. I-open mo sa mister mo yung sitwasyon, sabihin mo, naiintindihan mo yung praktikalidad na nandito tayo, pero pakita mo rin sa kanya na, honey, ito yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Kailangan tayong pumisa, kailangan tayong umiwalay upang magampanan mo rin yung role mo bilang ama, bilang asawa, at bilang, spiritual head na tong pamilya na to. So, lahat naman nadadaan sa usapan, Jessa. Mag-usap kayo mag-asawa, may tamang mood, i-frame yung usapan na ito yung dream ko, honey. Panatili mo yung good relationship mo sa iyong biyanan dahil hindi mo pinuputol ang relasyon dahil magulang pa rin natin yan. Again, sana maunawaan din ng biyanan mo na nagsisimula kayo at bigyan kayo ng espasyo para makapagsimula kayo ng sarili niyong pamilya. Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Tayo manalangin. Panginoon, sinasalamin nga ni Jessa ang maraming dream, Lord God, ng mga wives. Maaaring yung lalaki rin minsan pag nakapisan sa biyanan. Lord, hindi mo dinisenyo na dalawang pamilya, Lord, sa isang bubong kasi nga, you are training, Lord, the husband and the future fathers pag naging ama na itong asawa ni Jessa. Tinetrain mo siya to stand on his own, to make decision on his own. Kaya Panginoon, yung mga mama's boy, hirap talaga magtaguyod ng pamilya. Ang mga lalaki na nasanay na talaga na ang mga magulang na nagdi-decide anong damit isusuot, 40 anyos na. Kaya Lord, tulungan mo ang mga kalalakihan tumayo sa sarili ng paa, itaguyod ang pamilyang sinimulan nila at nawa ang mga magulang din ay tumulong in such a way na suporta lamang at hindi kasama sa lahat ng desisyon. Tulungan mo si Jessa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa aral na ito namin napakinggan at awa po ito magbunga sa amin ng lubos na pag-unawa sa isa't isa, lalo na po sa mga tahanan. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, lalo na po ang kanyang kalusugan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, amen. So, Tito Peps. Tito Pep, sabi dito, ano daw sasabihin Hindi. dun sa... So, ito, Oh. bottom line dito, that is the consequence that you Yeah. have to face. Oo, no? kasi they're living with the in-laws. I agree with That you. is the consequence. Oo. And also, dyan, Jessa, kailangan ng haba pa ng pangunawa. Otherwise, there will be conflict.
And there will be confrontation. Oo, yan ang aking may dadagdag dyan, Tito Oo. Peps. Siguro para wala ng confrontation kung nahihiya ka, ipanood mo na lang ang video ni Tito Peps. Tsaka Kasi, Brad Oh, Jeff, pero ako, natatandaan ko yung sinabi ni Pastor Jeff before. Sabi niya, dapat daw sa bahay, isa lang ang reyna. Hindi pwede maging dalawa. pero Yun ang pwede naman sabi niya. siguro. Paano yun? Oo, kung sakasakali. Na dalawa ang reyna? Dalawa ang reyna. Oo. Oo, pero isa lang masusunod. Naku po, mahirap yun. Oo. Pero alam mo, Okay. yun nga kasi mabait naman yung in-law. So nahihiya rin siya Yeah. magsabi. Yun yung sinasabi niya. Tsaka Brad, alam mo yung sa mga apo, di ba? Lagi mo marinig yan, anak, papunta ka pa lang, Nanay pabalik ko, na ako. ganyan. Yes. Di ba? Teresa, ikaw ba yan, Mama Tess? Di ba yung sinasabi na, mas maganda, mas maganda na ngayon pa lang, Yan, pa-check mo oo. na yan. Yan. Kasi hintay mo pa na maging ano yan. Oo. Kuy-kuy Kasi na. ang mga lolo't lola, pagka nagkakaida, nagiging senior, nagiging doktor rin yan sila. But Oo. ang bottom line dyan, bakit ginagawa ng lolo o lola yan? Love Sa and care. kapakanan nung bata. Love and Kaya care. yun ang unang-unang uunawain mo rin. Di ba? May dahilan. Hindi dahil lang sa nagmamagaling. Oo. Kasi gusto niya yung safety at security sa Amen. kalusugan ng bata. Yun lang ang dapat nyo munang intindihin doon. Hindi yung nagmamagaling, nagmamarunong, Correct. hindi, di ba? Oo. Unawain din, unawain. Ba't kumamot ka sa ulo mo, Pastor? Oo. Oo. Ano masasabi mo doon? Iba kasi yung biyanan ko eh. Hindi, joke. Uy! Mami Angie. Oo. Pero yun Nasa nga Japan eh. Again, Jessa, isa lang yan. In the end, kung gusto mong kayo ng asawa mo masunod, you have to leave. Di ba? The house. At kayo ng dalawang masusunod kasi sarili nyo ng tahanan yon. Yun lang yon. Pero ngayon, na hindi nyo bahay yan at kayo'y nakikipisan, you don't have a choice. Yun talaga yun. Yeah. Wala talagang Ja- choice eh. Yan ang isa sa pinagpapasalamat ko sa biyanan ko. Kasi nung early part ng marriage namin, mga unang 2 buwan, nakikipisan kami kasi naghahanap pa akong trabaho. Saka batang-bata ako noon eh. Nag-enjoy ako. Ang ganda ng penthouse ng biyanan ko. Oo Alam, naman. Tsaka, Annapolis paano ka Street. di mag-enjoy pagising mo, may breakfast na tayo. Pag doon tayo sa mga biyan. Ang tagal ko din tumira sa nanay ko, ha? Parang 30, ano na ako, ilang taon, 32 na yata ako umalis. Pag hindi ka Eto magbabayad nga siya. ng kuryente, ng tubig, pagising mo, may breakfast Eto nga, ka. tsaka, Oo. So mga 2 linggo, 3 linggo na kami nakikipisan. Ang ganda nung may penthouse, may jacuzzi, may Wow, gym. wow. Nagustuhan ko na. Oo. Ngayon kinausap si Grace. Ano sabi? Grace, yung asawa mo, hindi pa ako tinatawag na anak nun eh. Oo. Yung asawa mo, para Oo. nag-i-enjoy na. Kailan ba kayo makakahanap ng bahay? Aba, siya na nagsabi. Nahiya naman si Grace, kinausap ako. Oo, ano Han, sabi? Sabi ni Mami, kailan daw pa tayo makakahanap ng bahay? Oo. Kasi mag-iisang buwan na raw tayo. Alam mo, sagot ko, Ano sagot Grace, mo? kung nagmamadali yung nanay mo, sila umalis. Idol talaga kita, Pastor. Pero alam mo, no matter the conversation, dapat ang expect ni Jessa, may tampo talaga. Nanay ko nagtampo din nun. Kasi sino ba namang magulang ang gustong umalis ang anak niya sa kanya? Yes. Ang magulang, hanggat kaya nila na dito tayo lahat titira, dito tayo. Pero in the end naman, naiintindihan pa rin ni Mama, mga may tampo lang ng 3 buwan, tapos umokay na rin naman siya. Dadalaw-dalawin din. Pero ngayon, pag pupunta siya sa bahay, nagugulat ako pagising ko, hala, nabago yung itsura nung bahay. Inahayaan ko na lang. Kasi syempre, gusto niya gumalaw eh. Oo, inahayaan ko na ganon. May mga ganyan pa rin. So magtatampo, pero maiintindihan din in the end. Di ba, Pastor? Hayaan mo. Sige. Hindi pag ako makarelate si maghahanap din Brad ako ng Ted. Bigyan biyanan. natin ng biyanan. Teka, ayun na nga ang sabi niya. Maghahanap daw siya ng biyanan. Anong biyanan ang gusto mo? Gusto Biyanan ko- na kagaya ng kay Pastor o biyanan na kagaya ng kay Mama Tess? Ibibigay sa akin lahat. No, lahat. gusto ko oo, yan. lahat, everything. Ang Gusto ko sabihin yan. ko, kailan ka mamamatay? Hoy! Huwag ganun, magagalit yung biyanan mo. Yun ang kwento sa akin. Ay, yung kwento lang sa'yo. Sige. Okay yun. Sige. Dami tuloy nakarelate dito. O sige, good morning kay Kuya Al Mendoza at saka kay Manong Morning, Kuya Al. Dami nagko-comment Sige na. sa At meron pa talakayan. tayong Thank you so pabida. much, Pastor. Brad, Maraming thank you, salamat ha? po. Mami Angie, kung nasan ka man, diyan ka na lang muna. God bless po. Itong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Natatakot Thank you. na tuloy si Big Boy. Serving the people, Brad Jeff Escopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!